Ningpo was set ablaze! For now, don't think. Ito na ang karugtong sa huling episode na alam kong nabitin kayo. Napadpad sina Sword Dragon at ang kanyang Asaimon sa isang lugar na kung saan madaming mga unknown giant creatures at insects. Nagulat at namangha si Dragon sa mga nasaksihan niya sa paligid. Di sila makapaniwala na existing pala ito sa mundo. At sa kabilang lugar naman na kung nasan sina Gabamaro at Sejiri, may nagpakita din sa kanila na isang nilalang na tao ang katawan pero ang ulo ay isda. Nalilito si Gabamaro kung anong klaseng nilalang ito. Isang isda na may suot na praying beads, nakakatawa ang kanyang hitsura. Umatake na ang halimaw gamit ang kanyang madaming kamay at humahaba ito. Naiwasan naman ito ni Gabamaro at inatake ang mukha ng halimaw. Subalit naka-counter-attack ito, nahuli ang mga paa ni Gabamaro at hinampas siya sa sahig. Sinubukan lang pala ni Gabamaro kung totoong may buhay ba ito sa pagsipa niya kanina sa mukha. Habang naaalala niya ang Shinobi Rules No. 5 kung hindi daw kilala ang kalaban, dapat ay umiwas na. Napatingin siya kay Sejiri at napaisip si Gabamaro kung dadalhin ba niya ito sa kanyang pagtakas or iiwanan na lamang. Bigla siyang inatake at nahuli siya gamit ang mga mahahabang galami ng halimaw at inihagis ulit sa lupa. Nasugatan siya gawa ng pagkakahuli niya sa mga galami na yon. Biglang nagpakita ang mga Titans at napalibutan sila sa gitna ng kagubatan. Parang mawawala na sa katinoan si Sejiri sa mga nasaksihan niyang mga nilalang na hindi kapani-paniwalang nag-exist. Subalit si Gabamaro ay napuno na at gustong mag-focus sa pagpatay sa mga misteryosong nilalang na nakapalibot sa kanila. At yun na nga, umaksyon na ang ating bida at ginamitan na niya ng isang teknik na gamit ang Ninpo Ascetic Blaze. Ang isang shinobi ay kayang gumawa ng apoy para sunugin ang kalaban. Isa-isang sinunog ni Gabamaro ang ulo ng mga weirdong Titans at pinasabog ito. Nasa utak lamang ni Gabamaro ay pumatay at mag-survive kahit anong mangyari, isa ito sa paraan ng shinobi. Na-realize ni Sejiri na napaka-delikado pala ng assignment nilang ito. Sa isang oras lang ang nakalipas, buong mundo ko ay nagbago sa mga pangyayaring ito, sabi ni Sejiri. Natulala si Sejiri habang pinapanood ang mga higanteng nilalang na pinapatay ni Gabamaro. Nasabi pa niya na ito talaga ay isang paradise or impyerno. Biglang inatake naman si Sejiri sa likuran niya ng isang mukhang Buddha na humahaba ang mga kamay. Walang nagawa si Sejiri sa pagkakataong yun dahil sa kanyang pagkagulat sa mga nangyayari. Hindi makakilos si Sejiri at aatakihin na siya ng halimaw, subalit anden ang ating bida at sa hindi niya namalayan, iniligtas niya pala si Sejiri sa halimaw. Naguguluhan si Gabamaro pagkatapos niyang mailigtas si Sejiri at muntikan na din siyang matamaan sa pag-atake ng halimaw galing likuran. Mabuti na lang at may dumating na mga kasamahan nila at nailigtas sila. Manghang-mangha ang Kunoichi dahil nakayang ubusin ni Gabamaro ang mga Titans ng mag-isa lamang. Nagkaroon sila ng kasunduan na magsanib puwersa sila sa pagtuklas at paghahanap ng elixir. Pinag-aaralan nila ang mga nilalang na kanilang napatay at kunan ng mga importanteng impormasyon na makakatulong sa kanilang paghahanap sa elixir. Sa kabilang bahagi ng isla, ang Bandit King at ang kanyang kapatid na isang Asaimon at nakaharap din ng mga higanteng nilalang. Nagulat din sila kung totoong may buhay ba ito. Sinubukang atakihin ng Bandit King ang mga ito kung totoong buhay sila, at nakumpirma nga niya na may buhay ang mga nilalang. Naghabulan sila ng mga higanteng nilalang at nahawakan sa buhok ang kanyang kapatid. Madali daw mag-adapt sa kahit anong sitwasyon ang kanyang kuya, sabi ng kapatid niyang Asaimon. Akala ng Asaimon na iiwanan siya ng kuya niya at bandang huli, bumalik ito at kumuha lang pala ng isang sandata. Proud na proud ang kanyang bunsong kapatid na Asaimon sa kanyang kuya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang natamaan sa mukha ang Bandit King. Isang malaking Buddha at nasa harap nila at ito'y kayang makapagsalita pala. Gulat na gulat sila at di makapaniwala na makapagsalita din pala ang mga higanteng halimaw. Pinalibutan sila ng mga higanteng halimaw na nag-uusap. At yun na nga, tuwang-tuwa naman ang Bandit King at wala siyang pakialam kung anong klaseng nilalang ang makakaharap nila. Walang habas na pinagtataga ng Bandit King ang mga higanteng halimaw, sabi pa niya, wala na dapat mag-control sa kanya kung ano ang gagawin niya. Gagawin na daw niya kahit anong gusto niya at walang dapat makialam habang pinagtataga ang mga halimaw.
At yun na nga, naubos ang mga halimaw, hindi man lang sila nakalaban ng patas sa Bandit King. Ang bunsong kapatid naman niya ay nakatingin sa likod at manghang-mangha sa kanyang kuya. Dito nagtatapos ang ating pang-apat na episode sa loob ng Hell's Paradise. Maraming salamat sa pagsubaybay at huwag kalimutang mag-like sa video at mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe.